Kilala sa bayan ng Santa Clarin ang mag-asawang Don Luis at Doña Arcila. Maliban kasi sa kanilang yaman, ay kilala rin silang aktibo sa pagtulong sa mga kapuspalad. Sa katunayan niyan, kahit walang kalamidad ay may regular schedule sila ng relief goods giving. Tinatawag iyon ng mga tao na araw ni Doña Arcila. Ang Doña kasi talaga ang mismong nangangasiwa sa pamimigay ng mga relief goods. Ginagawa iyon tuwing araw ng linggo sa harapan ng simbahan pagkatapos ng misa. Kilala ring deboto ang mag-asawa at aktibo sa gawain sa simbahan. Kaya lahat ng mga taong magsisimba ng linggo ng umaga ay siguradong makakapag-uwi ng pagkain sa kanilang pamilya. Hindi naman sobrang dami ang kanilang ipinamimigay, pero ayos na rin kaysa sa wala. 3 kilong bigas, kape, kalahating kilong asukal, at 5 pirasong dilata ang laman ng bawat balot ng supot. Iyon ang dumagdag sa interes ng mga tao para magsimba dahil pipila na rin sila sa relief goods giving pagkatapos ng misa. Kadalasan sa pamilya ay hindi naiimpluwensyahan ang mga anak sa kung anong magandang ginagawa ng mga magulang. Kagaya na lang ng nangyari sa pamilya nila Don Luis at Doña Arcila. Ako po si Vincent, 48 taong gulang na ngayon. Mula sa panahon ng aking mga magulang ay naninilbihan na sila sa mag-asawang Don Luis at Doña Arcila. At noong mag-edad na ako ng 17, ay naging trabahador na rin nila ako doon. Kung ano ang nakikita ng karamihan sa labas, ay ganun din ang nakikita ko sa loob ng pamamahay ng mga Don. Mula umaga hanggang gabi ako naroon sa kanilang bahay bilang boy. May isa pa silang katulong na si Aling Susan. Siya ang nagluluto at naglilinis ng mansyon ng pamilya. Sina Aling Remy naman at ang dalaga niyang anak na si Tina ang siyang naglalaban ng damit ng buong mag-anak. Kagaya ko ay hindi rin sila stay-in. Tanging si Aling Susan lang ang stay-in sa amin na mga kasambahay. Saksi ako sa pagbabago ng sitwasyon ng pamilya nila Don Luis. Nagsimula ang lahat noong tumuntong ng kolehiyo ang nag-iisa nilang anak na si Sir Chito. Hindi kagaya ng mga magulang ay ibang-iba ang pag-uugali noon. Matigas ang ulo, balasubas at takaw-away. Kung hindi lang nga siguro anak ng mga amo ko, ay baka ako mismo ang gumulpi roon. Matanda kasi ako ng 2 taon roon at noong panahong nasa high school siya, ay madalas akong utusan ni Don Luis na hanapin ang kanyang anak. Hindi naman kalakihan ang bayan at alam ko ang mga lugar na madalas pagtambayan ng mga estudyanteng nagbubulakbol. Ilang beses ko iyong sinundo ng lasing at sinapak ako. May pagkakataon rin na may binato siya ng boting may laman pang beer sa bilyaran. Naroon ako noon kaya umawat ako para protektahan siya. At ako ang lubhang na pinsala ng pambubugbog noong grupong binato niya. Kaya masasabi kong malaki rin ang sakripisyo ko sa lokong iyon. Inisip ko na lang na makakahinga rin ako ng maluwag kapag nagkolehiyo na si Sir Chito. Ang sabi niya kasi ay sa Maynila siya mag-aaral. Ipinagdasal ko na lang na sana huwag akong ipasama ni Don Luis sa Maynila upang maging tagabantay ni Sir Chito kapag nag-aral na ito ng kolehiyo. Kung tungkol sa mga aswang naman ang gusto niyong malaman, ay wala naman akong nababalita ang ganun sa lugar namin. Ang kadalasan lang ay iyong mga napaglalaruan o pinaparusahan ng mga elemento. Kaya wala pa akong alam noon tungkol sa mga aswang. Hindi ko masasabing hindi ako naniniwala, pero sa tingin ko, kung may multo at mga engkanto, hindi rin imposibleng may aswang rin talaga. Hindi ko nga lang pinapangarap na makaengkwentro ang mga ganoong nilalang
Lalo at kadalasan kong nakikita sa mga palabas na hindi talaga kaaya-aya ang pagmumukha nila. Pasintabi po ha sa lahat ng mga aswang, yun ay ayon lang naman sa salaysay ng mga nakakita. Sumapit ang graduation ni Sir Chito. Nagkaroon ng ingranding handaan. Habang masaya ang selebrasyon ay bigla akong tinawag ni Don Luis. Magkatabi sila noon ni Doña Arcila sa isang bilog na lamesa. "Vincent, iho, halika, maupo ka." Wika niya pa sa akin na nagpakaba ng todo sa dibdib ko. Naisip ko kasi na baka iyon na yata ang pinagdarasal ko na wag mangyari. Kabaliktaran pa yata ang mangyayari. "Alam mo, iho, kung hindi mo na itatanong, alam namin ang paghihirap at sakripisyo mo sa pagbabantay sa aming uniko, iho. Pati na ang pagkakabugbog mo dahil sa mga away na siya ang nagsimula. Pati na rin ang panununtok sa iyo mismo ni Chito. Alam namin lahat ng iyon dahil sinasabi sa amin ni Tia Susan. Utang na loob namin sa iyo ang pagtatapos ni Chito. Dahil kung hindi sa iyo, ay baka matagal lang pinaglalamayan ang batang iyan dahil sa pagiging basagulero. Kaya bilang ganti kahit kaunti, ay tanggapin mo ang halagang ito. Magagamit mo ito. Napansin kong matagal lang may ubo ang iyong ama. Ang sabi ng iyong ina ay may sakit raw siya sa baga. Ipa-check up mo at bilhin mo lahat ng kailangang gamot para gumaling." Wika pa ni Don Luis, sabay abot ng sobre sa akin. Noong buksan ko iyon ng bahagya ay nakita kong lilibuhing pera iyon. "Hala sir, nakakahiya naman po. Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko para sa inyo." "Iho, hindi mo trabaho ang magpabugbog sa anak ko o sa mga taong gustong bumugbog sa kanya. Hindi kanya personal bodyguard at kung iba siguro ay baka tumakbo na kapag nagka-trouble. Pero ikaw, ni minsan, hindi mo iniwan ang anak namin, kaya hindi siya napapahamak. Maliban sa perang ibinigay namin sa iyo, meron pa kaming gustong ibigay bilang pabuya. Iho, gusto mo bang mag-aral? Ang plano kasi namin ay pag-aaralin ka na rin namin sa Maynila, kasama ni Chito. Bahala ka kung anong kurso ang gusto mo. Basta ipangako mo lang na hindi mo papabayaan si Chito. Kung paano mo siya bantayan rito ay ganoon din doon." Bigla akong nanlamig sa mga sinabi ng mag-asawa. Oo, gusto kong makapag-aral pero ayokong makasama pa ang anak ng Don. Lalo at magkukolehiyo na. Baka mauna pa akong pumanaw sa lokong iyon kung palagi akong haharang sa mga gulo na papasukin niya. Hindi ko rin naman siya pwedeng pabayaan kapag naroon na kami sa Maynila dahil obligasyon ko na talaga siyang bantayan at protektahan. Dahil iyon na nga ang magiging kapalit ng pag-aaral ko. Mahal ko ang buhay ko. Bahala na kung hindi ako makapag-aral, di bali na talaga. Kaya agad akong sumagot. Hala po, maganda po yung offer nyo. Kaso lang po, hindi ko yata kayang malayo kina mama at papa eh. Walang mag-aasikaso sa kanila. Nasa grade 2 pa lang ang bunso namin na si Judith. Kaya walang mag-aasikaso ng mga gawain sa bahay, kagaya ng pangangahoy at pag-iigib. Pasensya na po talaga. Hinging dispensa ko pa. Wala namang naging problema iyon sa mag-asawa. Pinaalis na ako dahil may i-a-announce pa sila na sorpresa para sa kanilang anak. Noong nasa kalagitnaan na ng programa, ay umakyat sa entablado ang mag-asawa. Nagsalita sila sa mic at pinasalamatan lahat ng mga dumalo. Sinabi rin na sa kinabukasan ay magkakaroon ng relief goods giving bilang pasasalamat na nakapagtapos ang anak nila ng high school. Kaya nagpalakpakan naman ang lahat. Hanggang sa tawagin na mag-asawa ang kanilang anak na si Chito at may inilabas na kahon. Tila may ideya na si Chito kung ano ang naroon dahil naluluha-luha pang umakyat sa entablado ang loko. At noong buksan ang maliit na kahon ay susi ng sasakyan ang laman noon. Isang brand new na sasakyan ang regalo sa kanya ng mga magulang.
Naroon daw sa tapat ng kanilang bahay. Iyon pala yung nakapark doon na may takip na car cover na itim. Maluha-luha na yumakap si Chito sa mga magulang niya. Naisip ko na lang na ang mga magulang talaga, kahit gaano pa kababa ng achievement ng anak, ay palaging nariyan para mag-appreciate. Nakita ko naman kasi ang mga grades ni Chito. Pinakamataas na ang 81 at karamihan 76. Maliban sa mahina ang ulo sa klase, palagi pang absent. Umaalis naman siya ng bahay para pumasok, pero tumatambay lang sa kalapit na bilyaran at doon nag-iinom. Matapos ang programa ay sinabi ni Don Luis sa akin na kung maaari ay doon na muna ako matulog sa kanila para may makatulong sina Aling Susan, Aling Remy at Tina sa pagliligpit ng mga kagamitan sa selebrasyon. Hindi rin naman kasi pwedeng magligpit na agad dahil karamihan ng mga bisita ni Chito ay mga tropa niya na out of school youth. Kaya kailangan ng lalaking aalalay sa kanila, baka magrambulan. Pinayagan naman akong umalis muna para maghatid ng pagkain sa bahay namin para makakain din daw ang pamilya ko. Pero agad din akong bumalik sa mansyon. Pasado 2:00 noon ay nakita kong nagsitayuan sina Chito at ang sabi ay magte-test drive raw. Sabi ko naman na baka pwedeng bukas na dahil lasing na silang lahat. Pero wala akong nagawa. Sinapak ako ni Chito at itinulak ng malakas noong harangan ko siya. Kaya nakatihaya akong nabuwal. Nakita naman iyon ni na Aling Susan at Aling Remy. Kaya agad akong inalalayan na makatayo. Agad na kaming nagligpit pagkaalis nila Chito at ang naiwan na lang ay ang lamesang kanilang pinag-iinuman. Lumipas lang ang mahigit kalahating oras. May tricycle driver na nagpunta sa amin at sinasabing nasangkot daw sa aksidente sila Sir Chito. Binangga raw ang isang pampasaherong jeep at sumadsad pa sa mga nakaparadang tricycle. Agad ginising ni Aling Susan ang mga amo namin at pupungas-pungas silang bumangon. Ako na ang pinagmaneho ni Don Luis ng sasakyan nila papunta sa presinto dahil nanlalabo na raw ang mga mata niya, gawa ng katutulog lang. Kasama rin namin si Aling Susan sa sasakyan. Habang bumabiyahe kami ay pinagalitan ako ni Doña Arcila at sinabing bakit ko raw hinayaang makaalis si Sir Chito, alam ko namang lasing na iyon. Agad namang dumipensa si Aling Susan at sinabing pinigilan ko ang anak nila. Sinapak ako at itinulak ng malakas kaya ako nabuwal. Kaya wala din akong pagkukulang sa nangyari sa kanilang anak. Natahimik naman ang Donya. Naniniwala naman kasi sila kay Aling Susan dahil malayong kamag-anak iyon ni Doña Arcila at parang tiyahin na rin. Pagkarating sa presinto ay naroon si Chito. Napiyansahan naman dahil wala namang namatay. Puro lang gasgas ang inabot. Maging si Chito ay may gasgas din sa noo, gawa ng pagkakauntog at maraming pasa. Pinagtulungan silang gulpihin ng mga tricycle driver sa inararo nilang paradahan ng tricycle. Makalipas lang ang 2 araw ay pinaluwas na nila agad si Chito ng Maynila. Marami kasi ang galit rito at baka tambangan ng mga nadisgrasya niya. Inasikaso na lang din ng mag-asawa ang pagbabayad sa lahat ng naging damage. Makalipas ang 4 na buwan, nakikita ko ang stress sa mukha ng mag-asawa. Hindi na raw pumapasok sa eskwela si Chito. Panay ang gimmick sa iba't ibang lugar at hindi na matsyempuhan ng taong binayaran nila na magbantay. Minsan pang ang nabanggit ng mag-asawa na kung sinamahan ko raw ang anak nila na mag-aral sa Maynila ay baka hindi iyon naggaganon. Gusto ko silang sagutin na wala naman akong magagawa. Kung sila nga na mga magulang ay walang magawa, ako pa kaya nahamak na boy lang nila. Noong matapos ang second sem ng taon,
Umuwi si Sir Chito sa amin. Nagulat ako dahil sobrang payat na nito. Mahaba ang buhok at malalim ang mga mata. Maputla rin. Ang kwento sa amin ni Don Luis na nalulung raw iyon sa droga. Imbis na iparehab ay iniuwi na lang daw nila. Baka kasi ano ang gawin ng mga doktor kapag ipinasok sa rehab. Mas mabuting sa bahay na lang daw para nakikita nila anumang oras nilang gustuhin. Isang hapon noon, kumakain ako ng merienda sa likuran ng bahay. Dala iyon sa akin ni Aling Susan dahil nakita niyang mula alas 3 ng hapon ay nagsisibak na ako ng panggatong roon. Mahilig kasi sa inihaw ang pamilya ng Don at may mga pagkain rin na gusto nilang niluluto sa lutuang kahoy. Kaya palagi kong sinisigurado na may panggatong sa lutuan doon sa labas. Isang bandihadong bahaw na kanin na may nakaibabaw na malalaking tipak ng lechon manok ang meriendang dala sa akin ni Aling Susan at isang malaking mug ng mainit na kape. Isa iyon sa gusto ko sa bahay na iyon dahil walang paghihigpit sa pagkain at talagang pinapakain ako ng marami ni Aling Susan. Kapag may mga natitirang ulam naman sa gabi ay hindi inilalagay sa ref. Inilalagay iyon sa maliit na kaldero tapos ipapahatid ni Aling Susan sa bahay namin para ipang-ulam rin daw ng pamilya ko. Matapos kong kumain ng merienda ay nakita kong paparating sina mama at papa ko. Sabi ko naman, "Oh, bakit po kayo narito?" Sumagot naman si papa, "Pinapapunta ako ni Don Luis eh." "Bakit daw po?" "Abay, ewan namin." Habang nag-uusap kami sa may kusina, ay lumabas mula sa pintuan si Don Luis. "Oh, Lorenzo, mabuti at narito na kayo. Pinapunta ko kayo rito para pakiusapan. Napayagan itong si Vincent na mag-stayin muna dito sa amin. Alam niyo naman siguro ang sitwasyon ng uniko iho ko. Kailangan niya ng personal na tagapag-alaga at wala akong ibang nakikitang karapat-dapat na mag-alaga sa kanya maliban kay Vincent. Kabisado ng anak niyo ang anak ko at mahaba ang kanyang pasensya. Dodoblihin ko ang sahod niya at may karagdagang 1 sakong bigas kayong matatanggap kada buwan." Tumingin naman sa akin si Papa. "Ano sa tingin mo, anak? Ikaw ang makakapagdesisyon sa bagay na iyan." "Ayos lang po, Pa." Dumagdag naman si Don Luis. "Hindi rin naman siya mapupuyat dahil wala namang ipapainom na gamot sa gabi. Maghahatid lang siya ng pagkain 3 beses isang araw at magpapaligo na rin. Hindi naman kasi pwedeng si Tia Susan o si Remy ang paggawain namin doon dahil mga babae sila. At kung minsan, nagwawala rin si Chito kapag wala sa tamang wisyo." "O ano, ayos na tayo. Sige, babalik na ako sa itaas. Tia Susan, nakapagluto ka na ba ng ulam?" "Opo, sir." "Ipagbalot mo sina Lorenzo para may ulam din silang maiuuwi." "Salamat po, Don Luis." Wika pa nila mama at papa. Tumango lang ang Don at iniwan na kami. "Paano, anak? Sigurado ka bang kaya mo ang trabahong iyon?" "Opo, Pa. Wala naman masyadong pinagkaiba eh." Matapos maibigay ang ulam, ay umuwi na ang mga magulang ko. Dahil sa kailangan ko nga mabantayan si Sir Chito, kaya doon ako pinagkwarto sa katabi ng silid nito. Pero ang bilin sa akin, habang hindi pa natutulog si Sir Chito, ay doon lang muna ako manatili sa kwarto niya. May nakahanda rin naman doon na posas at tali para kung sakaling magwala at magtangkang tumakas ay itali ko raw. Sa isip-isip ko pa, "Huwag kang loloko-loko sa akin ngayon, Chito. Dahil kahit nababaliw ka, kapag inubos mo ang pasensya ko, ay ako mismo ang mananapak sa'yo. Pwede ko sabihing self-defense iyon dahil wala ka sa katinuan." Wika ko pa sa isip ko. Ang totoo kasi, nagtanim talaga ako ng galit kay Chito. Kahit kailan ay hindi naman ako noon itinuring na tao. Para akong aso kung utusan at sigawan.
Kapag mainitin ang ulo niya ay bigla na lang mananapak. Hindi ko naman magawang magsumbong kina Don Luis, kaya kay Aling Susan ko na lang iyon sinasabi. Isang araw noon, bandang 3:00 ng hapon, nakaidlip ako habang nagbabantay kay Sir Chito. Hindi naman kasi iyon nagsasalita magmula noong umuwi siya. Nagulat ako nang biglang may sumipa sa katawan ko. Hindi naman sobrang lakas, sapat lang para gisingin ako. Sabi niya, "Hoy, Vincent! Nagugutom ako! Ikuha mo ako ng pagkain!" Nabubusesan ko kaagad kung sino, kahit pa hindi ko masyadong makita ang muka. Madilim kasi ang kwarto niya kahit umaga. Dahil pinalagyan nila Don Luis ng black film ang salamin ng bintana, tapos may makapal na kurtina. Kaya hindi makatagos ang liwanag sa loob. Dali-dali akong bumangon upang kumuha ng pagkain niya. Pagkabalik ko ay may dala akong piniritong isda, adobong kangkong at kanin. "Sir, oh," wika ko pa sabay lapag ng pagkain sa lamesa. Tinignan niya iyon sabay sabing, "Ano ito?" Pagkain po, sir." "Pagkain? Ang baho nito!" Wika niya pa sabay bato noong plato sa akin. Di nakaligo ako ng kanin at gulay. Pinigilan ko lang ang sarili ko na mapikon. Dinampot ko na ang nagkalat na pagkain sa sahig at sinabing, "Sige sir, ikukuha ko na lang kayo ng ibang pagkain." Wika ko pa habang nakayuko at naglilinis ng sahig. Sumagot naman siya, "Bilisan mo dahil nagugutom na ako!" Wika niya pa. Pagkalingon ko ay napaatras ako at nabitawang muli ang pinggan dahil nagliliwanag ng pula ang mga mata niya. Nakita ko iyon ng malinaw. Dahil nasa likuran siya ng lampshade, nadim na dilaw ang liwanag. "Opo sir, sige po." Wika ko pa. Dali-dali ko nang kinuha ang pinggan na nabitawan ko at lumabas ng silid. Hindi ko na hinanap kung saan na napunta ang pritong isda na tumalsik noong ibato niya sa akin ang plato. Nanginginig akong napahawak sa lababo noong makarating ako sa kusina. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. "Oh, Vincent, anong nangyari? Bakit ang dami mong kanin sa damit pati na sa buhok?" Tanong pa ni Aling Remy na nagpunta sa kusina upang uminom ng tubig. Araw kasi iyon ng paglalaban nila kaya sila naroon. Nagwala po kasi si Sir Chito at ibinato sa akin yung ipinakuha niyang pagkain." Napabuntong hininga na lang siya at napailing-iling. Ayaw niya sigurong magkomento dahil baka marinig pa siya ng mga amo namin. Agad na siyang umalis ng kusina. Ako naman ay kumuha ng loaf bread at nilagyan ko iyon ng palaman na mayonnaise dahil alam kong iyon ang paboritong kainin ni Sir Chito, tsaka fresh milk. Dinala ko uli iyon sa silid. Dahil sa galing ako sa liwanag, kaya noong pagkapasok ko sa kwarto ay nanibago ako sa dilim. Hindi ko makita si Sir Chito. "Sir, nasaan ka po? Ipinagdala kita ng sandwich at fresh milk, yung paborito mo." Wika ko pa nang biglang may sumagot sa may kanto ng silid. "Ayoko ng mga pagkain dinadala mo. Gusto ko ng sariwang karne." Wika niya pa na tila kakaiba na ang boses. Bigla niya akong inatake. Hinawakan niya ako sa kwelyo at ibinalibag sa dingding. Nakaramdam ako ng pagkahilo at nawala sa wisyo. Narinig ko na lang na bumukas ang pintuan at lumabas ng silid si Sir Chito. Hindi ko alam kung ilang minuto na akong nawala ng malay at noong magising ay agad ako lumabas ng silid upang hanapin si Sir Chito. Pagkarating ko sa kusina ay naabutan kong bukas ang ref. Nakakalat lahat sa sahig. Wala naman kaming karne noong araw na iyon dahil madalas isda at gulay ang ulam namin. Iyon ang paborito ng mag-asawa. Masama raw kasi sa kalusugan na palaging karne ang kinakain. Mas maigi pa kung palaging gulay.
Isa-isa kong dinampot ang mga nagkalat na gulay sa sahig at muling ipinapasok sa ref. Nang marinig ko ang pagtili ni Tina. Sumisigaw iyon na humihingi ng tulong, kaya iniwan ko ang ginagawa ko at patakbong lumabas ng kusina. Napansin kong papadilim na pala. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Nakita kong nasa lupa nakabulagta sina Aling Susan at Aling Remy. Tapos nasa unahan si Tina, nakahiga rin sa lupa habang kinukumbabawan ni Chito na tila gustong kagatin ang leeg. Dali-dali akong lumapit at hinila siya sa damit. Pagkalingon niya sa akin, ay malakas kong binomba ng suntok ang mukha. Akala ko mababali ang buto ko dahil sa tigas ng mukha niya. Pero tiniis ko lang at inulit ko pa. Kaya siya napalis sa pagkakakumbabaw kay Tina. Ako naman ang inatake niya. Yumuko ako at sinuntok siya sa sikmura, kaya napayuko din siya. Saka ko naman siya niyakap upang itumba. Narinig kong sumisigaw si Don Luis. Pagkalapit niya ay may dala na siyang tali. Tinalian niya agad ang isang kamay ni Chito, tapos ang kabila naman. Pero noong maitayo namin si Chito, ay inumpog nito ng malakas gamit ang kanyang ulo ang mukha ng kanyang ama. Kaya natumba si Don Luis at nahilo. Doon ako muling bumuwelo ng suntok at tinira ang panga ni Chito. Saka pa lang siya nawala ng malay. Hinayaan ko lang siyang nakabulagta sa lupa at ginigising ko si Don Luis. Noong magising ay napahawak ito sa dumudugo niyang ilong. Si Tina naman ay inaalalayang ibangon sina Aling Remy at Aling Susan. "Remy, buksan mo ang pintuan ng basement! Dali!" Wika pa ni Don Luis. Bigla akong nagtaka dahil hindi ko alam na may basement pala ang kanilang bahay. "Tara Vincent, pagtulungan na natin buhatin si Chito!" Wika pa ni Don Luis. Tinalian din namin ang mga paa ni Chito para hindi makapanlaban kung sakaling magising habang buhat-buhat ko siya. Kayang-kaya ko naman siyang buhatin dahil payat na talaga siya at maskulado naman ako. Namangha ako noong makapasok kami sa basement ng bahay. Medyo mababa lang iyon. Sakto lang na makatayo ako sa ilalim at abot ko na ang ceiling kapag itinaas ko ang aking kamay. May kwarto rin doon na may higaan. May maliit na lamesa at upuan sa harap. Nagsalita si Don Luis. "Vincent, pasensya ka na sa lahat ng naranasan mo mula sa anak ko. Umaasa akong walang ibang makakaalam sa pangyayaring ito maliban sa atin. Kahit mga magulang mo ay hindi ito pwedeng malaman. Nagkakaintindihan ba tayo?" "Opo sir," sagot ko naman. "Mula ngayon ay dito na natin ikukulong si Chito. Maghahanap ako ng espesyalistang doktor na pwedeng gumamot sa kanya. Pero habang wala pa akong mahanap, ikaw ang mag-oobserba sa kanya rito. Patuloy mo lang siyang bigyan ng tubig at tinapay bilang kanyang pagkain." Naiwan ako sa basement dahil pinaghintay pa ako ni Don Luis doon. Pagkabalik niya ay may dala na siyang kadena. Doon niya ikinabit sa pusas ni Chito na siyang tinali naman sa bakal na papag. Inalis ko na ang mga tali ni Chito tapos nagsiakyat na muna kami sa ground floor. Naabutan kong nasa kusina si Tina umiiyak. Mukhang natroma ito sa pag-atake sa kanya ni Chito. Pero ang pagkakaalam ni Tina ay gusto siyang gahasain ng anak ng amo namin. Pero iba ang nakita ko dahil hindi naman siya hinuhubaran o hinihipuan sa maselang bahagi. Ang target talaga ay ang leeg niya na makagat. Pero para hindi na lang madagdagan ang pagkatroma ni Tina, kaya hindi na ako nagsalita. Ipinahatid ni Don Luis sa akin sina Tina at Aling Remy sa bahay ng mga ito gamit ang sasakyan. Gabi na rin kasi at tila hindi pa makalakad ng tuwid si Tina dahil sa panginginig. May sugat din si Aling Remy sa ulo dahil sa pagtulak sa kanya ni Chito na tumama sa dingding ng bahay.
Lumipas ang ilang araw. Habang tumatagal ay lalo akong natatakot pumasok sa basement. May bumbilya naman doon, pero sa tuwing bababa ako ay pundido na iyon. Lahat nga ng reserba naming bumbilya ay nagamit na. Kaya kalaunan ay kandila na ang ginagawa kong pang-ilaw sa kanya. At ang nakakatakot dahil magwawala siya tapos tatahimik. Saka mapapalitan ng ibang boses, nakakaiba at tatawa. Hindi ko na rin makilala ang itsura ni Chito dahil sa pagingitim ng palibot ng mga mata nito. Maging ang mga kuko ay nagsusugat. Palagi na rin mapula ang mga mata niya. At ang nakakatakot dahil kapag nagsalita siya ay bigla na lang papatay ang kandila. Samantala wala namang panggagalingan ang malakas na hangin doon sa ilalim. Kaya kapag ganun, ay doon na ako tatambay malapit sa pintuan na labasan ng basement. Tapos maririnig kong magsasalita si Chito at sasabihing, "Vincent, pakawalan mo ako rito. Dahil kung hindi, kapag ako nakawala, ikaw ang una kong kakainin. At isusunod ko ang buo mong pamilya." Tapos tatawa siya nang nakakakilabot sa pakiramdam. Pakiramdam ko pati ako ay mababaliw na rin habang nagbabantay sa kanya. Ilang beses din nangyari na akala ko ay patay na siya dahil hindi na nagsasalita at wala ng pagkilos. Tapos kapag lumalapit ako ay biglang mamamatay ang hawak kong kandila at aatakihin niya ako. Pakiramdam ko ay lalabas na sa dibdib ko ang aking puso dahil sa sobrang kaba. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kay Don Luis. Ayokong makadagdag pa sa pag-aalala ng kanilang mga puso dahil sa nangyari sa kanilang anak. Siguro isang linggo rin na hindi ako lumapit kay Chito. Magdadala lang ako ng tinapay na ilalagay ko sa plastic, tapos ibabato ko iyon sa direksyon niya, tapos magpapagulong ng galon na may tubig. Hanggang sa magpasya akong sabihin na kay Don Luis na samahan akong tignan ang anak nito. Ipinakita ko sa kanya ang mga sugat ko mula sa pag-atake sa akin ni Chito. Iyon ang dahilan kaya hindi ako masyadong lumalapit at iniiwan na lang ang pagkain. Sinamahan ako ni Don Luis pati na ni Aling Susan sa basement. May dala kaming searchlight kaya sobrang liwanag talaga noon. Doon namin nakita na wala ng buhay si Chito. Matigas na ito at tila natuyo ang katawan, lalo na ang bahagi ng kanyang mukha. Matapos mailibing si Chito ay nagpaalam na rin muna ako kina Don Luis at Doña Arcila. Kailangan kong lumayo sa pamamahay nila bago pa ako tuluyang mabaliw. Kahit kasi umaga ay naririnig ko ang mga panaghoy ni Chito, pati na ang pagbabanta niya sa akin at ang umiikong tawa niya sa tenga ko. Pakiramdam ko, pati ako ay masisiraan na rin ng bait. Maliban sa naging sahod ko, ay binigyan naman ako ng additional na bonus ni Don Luis. Para raw iyon sa paghihirap ko, bugbog, sugat at pasa na natamo habang nag-aalaga ako sa kanilang anak. Noong naroon ako sa bahay namin nakatira, ay saka ko palang ikinuwento sa mga magulang ko ang lahat ng nangyari sa loob ng pamamahay nila Don Luis, pati na ang tungkol sa basement. Itong aking ama ay taga Masbate at mula pagkabata ay mulat na siya sa kababalaghan. Ang sabi niya sa akin ay maaaring nayanggaw raw si Chito, kaya iyon nagkaganon. O sa ibang salita ay nahawaan ng pagkaaswang. Karamihan sa mga nahahawaan ng pagkaaswang ay hindi raw nagagamot, maliban na lang kung hindi pa nakakakain ng sariwang karne o dugo at madadala sa isang mataas na antas na albularyo o babaylan. Maliban roon ay wala na raw ibang paraan. Kahit saang ospital padalhin o kahit sino espesyalista pa ang gumamot ay hindi talaga iyon mapapagaling. Ang sabi pa ni Papa ko, bakit daw hindi ko sinabi sa kanila ng maaga? Para naagapan pa at madala sa Masbate o sa Samar si Chito.
Doon daw kasi may magagaling na albularyo at babaylan. Ang sabi ko naman na mahigpit na ipinagbili ni Don Luis na dapat walang ibang makakaalam sa mga nangyayari sa kanilang anak, maliban sa kanilang mag-asawa, kay Aling Susan at sa akin. Maging sina Aling Remy at Tina ay inakalang nasiraan lang ng bait si Sir Chito dahil sa bawal na gamot, kaya iyon nagkaganoon. Kalaunan ay pinagpatuloy ko ang aking pag-aaral gamit ang perang naipon ko mula sa aking pagtatrabaho kina Don Luis at Doña Arcila. Tuwing wala naman akong pasok ay sumasideline pa rin ako sa kanila para gawin ang mga bagay na mabibigat at hindi na kayang gawin ni Aling Susan. Doon na rin kami naging malapit sa isa't isa ni Tina. Tinanaw niya kasi na malaking utang na loob ang pagkakaligtas ko sa kanya laban kay Chito. Utang niya raw ang buhay niya sa akin. At kalaunan, pagkatapos ko lang makagraduate sa kursong pagiging guro, ay nagpakasal na kami ni Tina at tumira sa isang bahay hindi kalayuan sa bahay namin at sa bahay nila. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Naway inyong nagustuhan at kapulutan ng aral. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.